Hello mga ka-channel, this is your mother Chaswang and you are my channel. Welcome back to my channel for today's video. So ayan, ito lang pinakahintay natin, ang question and answer portion natin. So nag-post ako sa FB lang. So wala tayong ano. So sa FB natin is nag-post ako ng Ask Me Anything. Sasagutin ko sa vlog ko. So ito na yan. So thank you so much sa lahat na nag-comment dito sa aking Facebook. So simulan na natin to. Oo. And anyways, thank you for pahiram sa akin ng cellphone sa aking pamangkin, Scarlett Barden. Yes. Oh my God! So, ayan. So, thank you so much, anak. So, ayun na. Umpisahan natin tong question and answer portion natin. Let's go! So, ang first question ay mula kay Kael. So, ang kanyang tanong ay, rate mo yung BNT members mula sa pinaka-close mo hanggang sa pinaka-hindi mo ka-close. And why? Okay. Rate ko BNT members sa pinaka-close ko and sa hindi ko pinaka-close. Una, syempre, Mother Nakba. Why? Kasi since bagets kami, magka-join kami ni Bakla Elementary High School, yan. Kami ni Mother Nakba is super close talaga. Then, si Aye, naging close ko si Aye dahil kay Limuel. Kapag pumupunta ako kala Mother Nakba, din ako natulog. So, si Aye, naging friend ko na rin. Kasi, OC dag si, parang gangster si Aye before. So, ayun. So, si Bakla, niyaya ko. So, pangalawa siya. And pangatlo, si Andrew. Si Andrew kasi is volleyball player. So, naging friend ko na si Andrew sa pagbabalibol. And Jessica. So, pang-apat si Jessica na close ko. Kasi volleyball player din si Jessica. Then, pang-lima is si Balong. Kasi si Balong is volleyball player din. And si Bebang, pang-anim. Kasi si Bebang is, parang siya yung bilat na mukhang bakla. Ganon. Baklang babae. Parang ganon si Bebang. Tapos, jutusan namin, ganon, ice water, baila-baila siya kasi nga bilat siya. So, gangster ang mga bakla sa kanya. So, ang pang-pito is si Jericho. Si Jericho is, naging close ko lang si Jericho. Hindi ko siya actually close. Naging close ko lang siya yung simula na pumunta ako sa BNT, yung sa bagong BNT. So, super close kami ni Jericho ngayon. Then, si Mama Joven. Yan, naging close ko na rin sa BNT, din sa, and si GM pinakalas kasi nagkakabanding kami ni GM pag volleyball, pero hindi yung banding talaga na todo, sa volleyball lang. Walang usap ganon pag nagkita. Kaya, hindi ko close si GM. Tapos, pag pumunta ako ng BNT, hindi ko siya nakakabutan. So, ayun. So, yun. Aye hanggang kay BNTG. So, ayan. Ay, Mother Nakba pala. Kay Mother Nakba. So, the second question is mula kay Vernel Paul. Ang kanyang question ay, kamusta na ang isang Chabarde? Ano sa ngayon yung nagpapasaya, nagpapalakas ng loob mo to keep going? What is your most embarrassing moment in your life? And greetings from Abu Dhabi, UAE. So, una tanong daw, sige, ano muna nagpapasaya sa iyo? Nagpapasaya sa akin, syempre, ang family ko, especially si Mama. Naging masaya ako. Katulad naman dati, di ba, sinasabi ko na masaya ako kapag masaya yung pamilya ko. Ginagawa ko to dahil sa pamilya ko. And ano naman yung nagpapalakas ng loob mo to keep going? Ayun, syempre pamilya pa rin, nagpapalakas ng loob ko. Si Mama, especially si Mama. Then yung mga pamangkin ko, yun yung nagpapalakas sa akin. Kaya laban lang. So ano naman yung pinaka-embarrassing moment o nakakainis na nangyari sa buhay mo pa? Nakakainis na nangyari sa akin yung na-hold up ako. Ayun, naiinis ako talaga, sobra. Naiinis ako hindi sa sarili ko Kasi hindi ko naman alam na mangyayari yun, di ba? Nainis ako sa mga hold-upper na hindi marunong lumaban ng patas. Hindi marunong magtrabaho ng maayos. Kailangan meron pang ganong eksena. Pero yung, di ba, yung hinold up nila, yung grabing trauma yung nangyari. So, yung embarrassing moment ko. Okay. Question naman mula kay Stainless, AKZ Zores. Anong favorite food na niluto mo para sa family? Adobong bata. Charot lang. So, pinaka-favorite ko na
food na niluluto ko para sa kanila, syempre yung adobo, specialty ko yun, adobo. Pero may bago na, sopas. First time ko magluto ng sopas, so ayun, adobo ang pinaka-favorite na niluluto ko sa kanila kasi madali lang. Tapos may eksena talaga ako doon kasi may pagmamahal, meron akong eksena sa adobo. So ayun ang favorite food na niluluto ko. Ayan, so next question mula Ang kay apat na question na yun, di ba? Mula kay Renzi Dayal, ano yung worst experience na nangyari sa iyo while playing volleyball? Pinaka-worst na nangyari sa akin is yung nabalian ako, ayan. Ito yung namin, division meet namin nila Mother Nakba. Alam ni Mother Nakba to, sa school namin. Kasi open yon, open. Then umuulan. So pagtalon ko, spiker ako nun, pagtalon ko may lumot. So pagkabagsak ko, natukod ko to. Then, ayun, na-dislocate yung buto ko. So, ayun, pero laban pa rin kapag gusto mo, ilalaban mo. Pero, so ayun, yung pinaka-worst na nangyari sa akin while playing volleyball. So, perfect. So, next question. Lima na yan. Mula kay Renz Samonte, ano po yung best part ng friendship nyo ng BNT? Best part na ng sa amin, yung bonding namin ng BNT siguro, yung dati, yung kami, yung kahit wala, yung pupunta kami sa perya, ganun, na walang pera, ganun. Tapos, tatambay kami ng 10 piso lang yung pera. Kasi dati, di ba, parang yung 10 pesos mo, marami ka na may bibili. So, ayun yung pinaka-the best moment para sa akin na magkakasama kami ng mga BNT. Hindi naman lahat ng BNT. Sila Aye, sila Mother Nakba, yan. Kami nila Harold, nila Andrew. So, maglalaro kami ng volleyball, pustahan, 2 pesos, ganon. Kasi ngayon, meron na tayong kanya-kanyang buhay, di ba? So, ayun yung pinaka-best part sa akin. So, ang pang-anim na tanong ay mula kay Summer Smith. If your goal is different from your partner's goal, should you go and leave? Siyempre, if my goals, against sa goals ng partner ko, siyempre, hindi ako papabor doon. Kasi may kanya-kanya tayong goals in life. Kung different yung goal namin sa bawat isa, magkaiba. So, siyempre, ipupursu namin kung ano yung goal namin sa bawat isa. Kung ano yung goal niya, go pursue niya. Pero hindi dapat magkaparehas kami ng kung ano yung gusto niya, susundin ko. Ang magkamali ay pipicharot. Kung ano yung goals niya. No. Kailangan yung goal natin sa life natin, yung ma-pursue. Then, pag na-pursue na natin yung goal natin in life, then, together tayo, i-pursue natin yung goal natin in life. Diba? Dapat, mas unahin muna natin yung sarili natin at yung pamilya natin bago yung kapakanan ng partner natin. If may partner ako, wala. So yun, ang goal ko lang talaga is ang maging masaya ang aking pamilya. So ayun. So ayun, thank you so much. Ang pang-pitong tanong ay mula kay John Lloyd Escalante Enoch. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging SK chairman, ano ang ipapatupad mo at bakit? Actually, dati pa talaga na if I will given a chance to be a SK chairman, dati pa, parang, yung plataforma ko is, yung parang, ID, talaga, sa barangay namin. Kasi yung ID na yon ay yung magkukonsider na, kabataan ka ng barangay namin. Kunwari dito sa Barangay Kabuko, kabataan ka. Like yung ginagawa ngayon ni Kylie Barde, ay yung isa sa plataforma niya, yung ID. Kasi doon, kapag may ID ka, malalaman na, ay, kabataan to ng Kabuko. So, priority yon, priority natin yon bilang isang SK chairman. Priority mo yung kabataan na yon, na may ID na yon. Though, dun nakapaloob na libreng print, kasi mahirap, di ba, yung mga print, lalo sa mga estudyante. Sa mga estudyante, mahirap ngayon magpa-print kasi minsan yung iba walang kakayanan magpa-print. So, ayun ipapakita lang sa barangay. So, pwede na silang magpa-print. Then, yung pambaon, kunwari ganon, walang makakayahan. Maraming mga estudyante na hindi nakakapasok sa paaralan dahil walang pambaon. So, ipapakita lang nila yon, yung ID na yon, bibigyan na sila
20 pesos, 30 pesos, hindi na masama yun. So, ayun, nakapaloob doon sa ID na yon lahat na, pati mga school supplies, pagpasukan, ayun lang ipapakita ng ID na yon sa barangay nila, pwede na silang mabigyan nun. So, ayun, isa lang yan sa plataforma na gusto kong ihayag. So, bilang isang tita na mukhang tito ni Kylie Barde, binigay ko sa kanya yon yung plataforma na yun para siya na yung magpatuloy kasi nga hindi na ako nakatakbo ng SK chairman. So ngayon, si Kylie Barde ang SK Kagawad na tumatakbo. So binigay ko sa kanya yung plataforma na yun. And I hope na pala rin siya. So ayun, isa yun sa plataforma ko bilang SK chairman if go. Thank you so much. Ayan, pangwalong tanong mula naman kay Aaron Balonzo Bongay. What is Cha's favorite go-to merienda? My favorite merienda is Tuhog. tuhog, oo, tama. Ano, kwek, ganon. Tapos dynamite. Ay, yung merienda na favorite. Pero, merienda ko talaga, favorite ko talaga, kahit sa ang handaan, ang lagi kong kinakain is spaghetti. Dahil ba ako sa iba? Spaghetti talaga. Spaghetti pababa at pataas. So, ayan, ang favorite merienda ko. Kaya, bigyan mo na ako ng spaghetti. Char! So, thank you. Ayan, pang siyam na tanong, mula naman kay Janeiro San Juan, bakit ba tayo laging niloloko? Siguro bakit tayo laging niloloko? Kasi nagpapaloko rin tayo. Walang taong manloloko kung hindi ka nagpapaloko. Katulad na lang sa pang-i-scam, di ba? Hindi lagi, kala mo, love life pa. Kunwari ganun, di ba? Hindi ka manloloko kung hindi ka magpapaloko. Kailangan think before you click. Charot. So, ayun, dapat unahin muna natin mag-isip. Huwag puro puso, isip muna para alam natin yung bawat galaw, alam natin yung bawat mangyayari. Dapat mag-isip tayo ng naaayon. Huwag tayong sabak ng sabak. So, ayun. Ang last na tanong mula kay, of course, Madam Ivan Ray Vivero. Sino mas maganda sa ating dalawa? Huwag mo muna isipin yung Google AdSense mo. Sino maganda? So, nagtatanong ka pa, kambal, kung sino maganda sa atin. Siyempre, bakla, ikaw. Ikaw na yan, no? Tatawagin ba Madam Ivan yan kung wala lang? Kaya nga Madam Ivan. Pero ang ina natin, pinagkaiba natin, bakla. Bakla, marami akong corona. Alam mo yan. Maganda ka lang pero wala kang corona, mama. Coronang tinik ka lang meron. Charot. So, wag mo na isipin yung AdSense ko kasi nga, hindi pa rin until now, hindi pa rin naayos yung AdSense ko. Kasi may namali doon sa AdSense ko. Kaya until now, hindi pa rin ako sumasahol. Opo. Kaya nakakaiyak. Pero laban lang. Diba? Sabi ko nga sa inyo, laban lang. Diba? So, ayun na nga. Ayun, so, thank you sa lahat ng nag-comment. Sabi ko naman pumili ako ng 10 questions sa aking Facebook para sagutin sa aking vlog, sa aking channel, yung yung Q&A portion natin na yun. So, sana lahat ay nalinawan sa aking pagsagot sa inyong mga katanungan. So, thank you so much sa panonood ng aking vlog. Hanggang dito na lang. And anyways, guys, eto pala. Marami kasi nagtatanong na puro dito na ako sa bahay. Luto. May nag-comment pa na sana siya, gawin mo yung gusto mong content. Huwag yung puro luto lang. Yung parang, huwag mong gawin yung, lang. Guys, mga Chanaks. Kaya ganito lang yung content ko. Lagi lang nasa bahay kasi nanghihiram lang po ako ng phone sa pamangkin ko. And hindi ko naman po pwedeng ilabas yan kasi hindi naman po sa akin yan. Kakapalan na ng mukha ko yun kapag nilabas ko pa yan, 'di ba? So, kahit ako, gusto kong lumabas, mag-content sa iba't ibang lugar. Gusto ko sumama sa mga BNTs kasi nga, 'di ba, magkakasama na kami nakaraan. Kaso wala, 'di ba? Hindi ako makaka-shoot kung nasa labas ako. Makakapag-shoot ako, makakapag-vlog ako kapag dito lang to sa bahay. So,
ayun lang. Sa lahat ng nagtatanong na kung bakit nandito ako lang sa bahay yung shoot ko. Kasi nga, wala akong phone. So, don't you worry kapag meron akong phone. Ilalaban natin yan at magda-daily upload tayo. So, siguro guys, hanggang dito na lang aking video. And don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube. Excuse me. My YouTube channel, Cha Barde, okay? Okay. Ito si Cha Barde na lagi nagsasabi, wak, 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 wak! Bye-bye everyone. Thank you for watching my live. I love you all. See you on my next video. What?